Well, Attorney, simulan po natin kasi marami na tayong narinig sa mga naging pahayag itong si alias Totoy. Kabilang na dyan ang pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa nawawalang sabungero. Ano po ba ang inyong maipapayo sa kanya? Unang-una sa lahat, i-file niya yung complaint affidavit niya sa National Police Commission. Kung talagang desidido siya na magkaroon ng hustisya at sinasabi niya na gusto niyang panagutin ang mga dapat niyang panagutin, huwag lang siyang maiwan dun sa pag-file ng criminal cases. Meron pang admin cases na kailangan i-file o yung fitness ng pulis na manatiling pulis. I-file niya yung complaint affidavit niya sa NAPOLCOM para sa lalo madaling panahon, ma-actionan natin to. Kung dapat ma-absuelto yung mga pulis, absueltuin na. Pero kung dapat silang matanggal sa serbisyo, tanggalin natin sila sa serbisyo. Opo, Attorney, kasi ang pinag-uusapan dito nga ay criminal charges. Pero kayo po ba sa NAPOLCOM ay nagsasagawa na ng parallel na investigasyon hinggil dito? Yes, we're doing a parallel investigation independent that of dun sa affidavit ni alias Totoy. Ang pinakamaganda talaga dito, ma-file niya affidavit niya. Pero even without his affidavit, we are doing our own investigation. Inaalam natin yung iba pang detalye dito. Leaving no stone unturned. Siguro dapat lang na magkaroon na ng hustisya yung lahat ng mga kamag-anak ng mga sabungero. We need to get answers. In our own little way, sa admin matter dito, yung fitness nga nila manatiling pulis, nag-iimbestiga ang National Police Commission. Tama po, kasi kung administrative talagang yung fitness lang para mag-serve pa sa police force yung tinitingnan nyo po dito. Kaya kung tutusin, mas mabilis dapat ang investigasyon. Ano po? Isa na yun. Pangalawa, kailangan natin tandaan at dapat malaman ng taong bayan na ang pulis ng pulis ay ang National Police Commission. Under Article 16 of the Constitution, isa lang naman ang binabanggit na entity doon, yun ang NAPOLCOM. May administration and control over the Philippine National Police. Attorney Kalinisan, so there might be other entities who may handle this case. It is the fastest entity that could handle this case is the National Police Commission. Well, Attorney, may binabanggit po ang DOJ na 15 pulis nasa restrictive custody na. Na-identify na po ba natin ito lahat at nasaan po sila ngayon? Una, ayokong i-confirm kung isa yan, 15, 100, ayokong confirm yun. So, in our own investigation, we have our own number. Dun sa pagiging nasa restrictive custody nila, that is the call of the Philippine National Police. Yun namang sa aspetong aksyon ng National Police Commission, if a case has been filed here, we can order preventive suspension of those policemen. Assuming there is enough evidence at merong threat to life on the whoever is involved at saka ma-impluwensya nila yung kaso. Of course, this is subject to dun sa sagot ng mga respondent at aming appreciation dun sa ebidensya. May initial... So dun sa aspetong restrictive custody, let the PNP do what it needs to do. Hindi namin pakikialaman kung anong gustong gawin ng Philippine National Police doon. Attorney, may initial findings sa po ba kayo sa ginagawa niyong investigation at kung meron ba talagang connection itong mga pulis na ito sa pagkawala ng mga sabungero? Siguro until and unless matapos yung aming investigation, I will still keep mum on it. Pero sabihin na lang natin, targeted yung aming investigation. Alam na naman ng buong publiko yung mga pangyayari dyan. Hindi naman tayo bulag dun sa mga ibang kaganapan. We are aware and our creative investigation has led us to other things forward. Yung mga nagpaparamdam na rin nga sa atin na ibang mga tao na gusto rin magsabi ng kanilang nalalaman. Hopefully, lumutang yung mga dapat lumutang at hopefully lalo, si alias Totoy, kung nakikinig siya sa atin ngayong gabi, is sana wag niyang kalimutan mag-file ng admin case at siya ang susi doon sa pagsosolve ng kasong ito kung sakasakali. Pero alam niyo, Attorney, ang pinaka-nakakabahala dito is yung manner ng pagpatay batay nga sa kwento nitong si Totoy. Kasi sabi niya, killing me softly. May torture bago patayin. At kung totoong mga pulis ang involved dito, mas nakakabahala po yun. Precisely. Kaya nga hindi pwede ipagsawalang bahala na NAPOLCOM ito eh. Let's assume na this happened roughly 4 years ago and that is relatively recent. That means kung ang police ang lifespan niya hanggang 56 years old, at 4 years ago lang ito, most likely ang mga police na involved mga nasa active service pa. So hindi po pwede
na kung sila talaga involved dito, manatili sila sa active service, kailangan talaga may gawing aksyon kung sakasakali. Attorney, panghuli na lang po, may ugnayan na po ba kayo sa mga kamag-anak nitong mga sabungero or at least may attempt din kayong makipag-ugnayan naman dito kay alias Totoy? We have established our own desk here. Klaro-klaro na pag-utos na tayo dito. Inaantay na lang natin yung paglapit ng iba pang mga biktima ng mga kamag-anak nito, mga sabungerong ito. I am aware that they have already approached the Department of Justice. Hopefully, sa pag-file ng kaso, kung hawak man nga ng PNP itong si alias Totoy, sabi dun sa news, at kung meron ng ibang affidavits yung mga kamag-anak na maaring hawak na ng DOJ, wag sanang kalimutan, ulitin ko sa lahat ng mga nasa gobyerno, wag sanang kalimutan na i-file ang kaso sa National Police Commission at si alias Totoy mag-file dito kasi dito talaga ang pinakabilis na rota. Masyado nang matagal yung 4 na taon na nagiginagpis ang taong bayan. We need answers. Our questions need answers and justice needs to be served. And whatever form that is, we can get it in the National Police Commission. Alright. Lahat po tayo ay naghihintay sa mga kasagutan. Maraming salamat. NAPOLCOM Vice Chairman Rafael Calinisan. Maraming salamat po.